totoo bang ikinasal na si Daniel Padilla? Ha? Oo. Ay, kakasal na si Daniel. Sandali, hindi tayo handa. Ulat ako eh. Andun pa naman tayo last year. Oo, ayan. Hayaan mo na. Basta happy yung mga a-attend dyan sa gila. Yes. So, Ogie, nagpaparinig ka lang. Ang gusto mo lang ma-invite. Pinag-uusapan ngayon kung sino yung matitigok sa Batang Quiapo. Ha? Bakit naman si Bubbles? Oh. Eh kung hindi ka naman talaga marunong umarte, talagang hindi magtatagal ang role mo. Hindi. Ito na ang latest, kaya tumuto ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-apit! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito pa si Mamalay. At ito naman po si Papa O, si Ogie Piñas. Ano pa nga ba? Ang lagi inyong inihirit sa amin. Ay! Isigaw mo na! La 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 la, isisika na namin dali. Ay! Oo, Diyos ko, ayan po, umaga na. Hindi na alas 3 ng umaga. Umaga na. Walang jet lag. Nakakaloka. So today is July 9. Yes. Alam mo, nakakaloka ito, no, Loy? Nung Saturday, that was July 6. Diba? Oo, aba, bigla na lang may nag-text sa akin. May nag-PM. At ang sinasabi, totoo bang ikinasal na si Daniel Padilla? Ha? Oo. Agad-agad? Talaga? Umaga daw ng Sabado ito nangyari. Sabi niya, paki-confirm naman o paki-verify. Ogie. Ay nako, syempre naman, mahirap naman magpapapaniwala sa mga ganon, hindi ba? Aba, eto na nga yung mga dumating na impormasyon sa atin, Loida. Nung Sabado, biglang nagkaroon ng opisina. Itong si Mayor Francis Zamora ng San Juan. Oo. Syempre, doon sa backdoor, patungo sa opisina ni Mayor, ay ayun na nga, may mga tao. May mga nagpa-picture kay Daniel Padilla. Oo, naka-white si Daniel, pati si Carla nandoon. Yung kanyang ina, no? Oo. And ay, sino ang bride? Ayun na nga. Non-showbiz. Non-showbiz yung pinakasalan ni Daniel Padilla? Ay, gaga, hindi si Daniel. Ano ba? Sabi mo nagpakasal eh. Ay, hindi, yun nga katanungan, kaya nga nire-research ko. Oo. Ang ikinasal pala, ay si Carlito. Si Gion Reyna. Ay, gaga. Kasal na kay Bibet Ortesa yun. Si Direk. Si Carlito. Rapid. Sino ba yung Carlito na iyan? Si Carlito. Pimentel. Hindi ka? Carlito yun na, malitin na yun. Carlito. Ba't puro mga tanga-lately? Parang kayo yung nauna, sabi ni Brenda. Nahawa kami. Sinabi niya, bobo. Sumusobra ka. Sumusobra ka, Brenda. Ang kapatid yun. Let's go. Anyway, si Carlito, yung pangalawang anak ni Carla Estrada, kay singer Naldi Padilla. Si Naldi Padilla, yung sa Orient Pearl yata. Yung isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais kong mahalin. Bakit ba dumadalang? Ganon. Ganun yun? Pagsubo. Anong pagsubo? Ang bastos mo? Nawala yung... Bakit ako din nawala yung cake? Pagsubok. 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 Ikinasal na sa non-showbiz girlfriend mo. Siyempre, present ang pamilya. Oo naman. Na naroroon. Siyempre, dahil nandun sila sa mayor's office, si mayor ang nagkasal. Oo, yun. Ayan, may mga pictures pa nga bilang patotoo. Tapos meron pang ilang staff nagpa-picture, no? Ayan,
At inilabas na rin naman ng pamilya at ng ilang bisita ang wedding ni na CJ at Natalie. Talaga na-nervous ako. Ay, kakasal na si Daniel. Sandali, hindi tayo handa. Gulat ako eh. Natutulog yung tao eh. Ha? Akala ko dahil hindi ka na-invite. Umalis ka dyan, Diyosa. Baka si Hindi ka ba na-invite? Oy, sa totoo lang, si Carlito ay inaanak ko sa binya. Oy. Ang laki na ng aking utang sa aking inaanak. Hindi pa kasi kami nagkikita, Eva. Malay mo magpapakita na siya sa'yo one of these Oh my days. God, alam mo na anak, ang laki na ng utang ng nininong sa'yo, no? Diba? And syempre, bilang ninong, ako'y happy sa iyo. Yes. No? Sa iyong level up na buhay dahil ngayon ay ikaw ay married na. Yes. At ikaw ay magiging ama na sa inyong first baby boy. Congratulations at best wishes naman sa iyong misis. Yes. Oo. Ay naku, nice, speaking of invitation. Bakit? Ang dami ngayon daw kumakalat ng mga parang fake na email na invitation dun sa GMA Ball. Oo nga. Ano Oo. yun? What about that? Ayun nga, Nay. Winawarn ng GMA, Sparkle yung publiko dun sa mga nagkakalat, may mga natatanggap na mga fake invitations para dun sa na may reserved seats daw sila. Oh my God. Ganon. Kaya ingat-ingat po kayo. Ingat-ingat po kayo, ha? Kasi syempre kayo iniimbita tapos kami hindi. Kaya nga. Andun pa naman tayo last year. Oo. Ayan. Hayaan mo na. Basta happy yung mga a-attend dyan sa gala. Yes. So, Ogie, nagpaparinig ka lang. Ang gusto mo lang ma-invite. Hoy! Ba't kailangan tumingin sa kisame? Oo. Wala namang problema kung hindi kami na-invite ni Loy. Oo nga. Ano ba naman? Basta at least nagkaroon kami ng experience, di ba? Yes. Last year na maimbitahan. Yes. Hindi man GMA ang nag-imbita sa amin, kundi ang ating kaibigan si Glenn Recto ng Premier Drink. Yes. Di ba? Diyos ko, happy na rin kami noon. True. Kami makikibali-balita na lamang. Alam, pag hindi ka nga umaattend sa ganyan, mas marami kang nalalaman eh. Pag umaattend ka, parang nahihiya kang ilabas eh. Kasi baka hindi ka na ma-invite next time. Ay, oo nga. Oo, kaya okay lang din na hindi tayo nai-invite kasi pag may mga nalalaman tayo, ayun. Siyempre, malakas ang loob nating ibalita dito. Yes. Hindi ka naman nagte-threaten dito. Hoy, hindi, gaga. Hindi, di ba? Diba? Pag uy, alam mo ba, nandun na, nasa isang kwarto sila, sinaganito. Ako, usong-uso yan, Diyos ko. Talaga? Pero di ba nga may nahuli pa nga? Ha? Totoo ba? Di ba may nahuli pa nga si Uy! Teka! Hindi, di ba nasa isang room, tapos hinahanap yung pala pareho silang nasa CR. Ano ginagawa nila? Ay! Oo. Di ba yun, ikaw nga nagkwento. Uy! Ako! Natatakot ka na naman. Uy! Hindi ako, Nay! Hindi ka na Ano ba? ayaw mo nang manumpa, kaya ako na lang nagsabi. Uy! Hindi Uy! Hindi! Para may phobia ka na mamalaya. Kaya okay lang din naman. May advantage, may disadvantage. Pag na-invite, kapag hindi ka na-invite, mas marami kang nalalaman dahil may mga sources. Di ba? Kapag na-invite ka, naku-conscious ka ng ibalita. Huwag na, kasi in-invite naman tayo. Pero hindi. Kahit ang invitation man bigay sa atin, we are very grateful. Oo. Di ba? Kung maimbita tayo, thank you. Kung hindi, thank you na rin. Di ba? Hindi naman totoo. Para labas sa ilong Hindi! Dama ko yung hangin eh. Basta ang sure ako, tuwing ABS-CBN Ball, invited si Nanay dyan. Oo. Na-invite ba ako last time? Oo! Kaya, oo. Ang damit mo doon, We attended. Alam mo yun, syempre, umakit tayo doon sa taas. Makapili na kami invite. Diba? Anyway, basta happy tayo kung ano man magagandang kaganapan dyan. Ibabalita pa rin naman natin. Yes. Dito. Tulad nito, Loy. Ano to? Oo, Diyos ko, pinag-uusapan ngayon kung sino yung matitigok sa Batang Quiapo. Ha? Meron na naman, Nay? Oo. Di ba kakawala lang ni Elijah Canlas? Oo. Oo. Meron na namang matitigok. Ay, Oo. sino naman? Meron na siya? namang mamamatay na character. Oo. Ano ba? Sino ba pinamimilian? Ay, eto, Nay! Yung mga mga candidates. Sino yung mga candidates for Chugi? Sabi ng mga netizens, eto daw, baka daw si Tindeng, si Ma'am Charo. Hindi naman daw kaya si Ramon, si Sir Christopher De Leon. O si Marites kaya.
Si Cherry Pie Picache, Picache, oo. Mategi. Oo. Pero marami gusto si Rigor. Kasi nanggigigil na din eh. Oo, alam mo, nakakaloka, pati si Lena gusto nilang matigok. Oh, Si Lena, si Mercedes Yun ang Cabral. pinaka-nakakagigil ngayon dun eh. Kasi alam mo, nasa isang bahay lang sila eh. Oo. Pinanonood ko yung Batang Quiapo. hindi kasi paborito ko yung eksena nila. Oo, di ba? Sumasaw-saw pa si Roda. Oo, si Direk diba? Joey Lamangan. Ang saya no, na pagsasabi nila. Imagine mo, yung original wife, tsaka yung kabit, nandun sa isang bahay. Kaya nga, nagtatarayan. nakakaloka. Eh, yun nga, isa din si Lena, na baka daw matitegi na. Lalo na ito si David. Tapos si David, Isa pa yan, nakakagigil sila kay David. diba? High blood na Oo. high blood ng mga tao Oo. dyan. Nakakaloka. Baka din daw si Supremo, o di kaya si Amanda. Si Supremo ay si Lito Lapid. Lito Lapid. At saka si Amanda ay si Lorna Tolentino. O hindi naman daw kaya si Ivana Alawi, si Bubbles? Oo. Ano ba mga sabi ng mga nasa comment section? Eh, yun nga, nangungula daw nila si Bubbles. Oo. Iba naman si Bubbles. Oo. Alam mo, sa totoo lang, Oh. Kasi may baklang-bakla, Ayun nga, inaano nila sa Bubbles daw. Kasi nga, di ba si Bubbles ay parang pinagsamantalahan ni Pablo. Oo nga. Oo. Parang sobra ng parang yun ang pinakamalalang nangyari kay Bubbles. Kaya ang chika ay, ang next na pwedeng mangyari kay Bubbles ay matigok. Ay. Oo. Hindi natin, no? Bakit ano ba sabi? Ayun nga na, may chika nga si Reggie Bonoan ng Bandera. Ano sabi? Ang sabi niya na isang party dong production sa cast ang nagsabi na si Bubbles po tatanggalin na raw. Si Bubbles tatanggalin? Ayun nga daw. Anong rason? Eh, tinanong nila, nag-last taping na ba? Oh. Ang sagot daw, opo, nakapag-last taping na si Bubbles. Oh. So, si Bubbles nanay. Oh, well, kung confirmed or reliable ang source ni Reggie, baka nga si Bubbles. Di ba noon pa meron ng parang old saying na yan Pag teleserye ni Coco at pinapatay ang character, it's either merong gagawing movie, yung character na pinapapatay, or merong bagong teleserye. O katulad si Elijah Canlas, pinapatay kasi kailangan niya nang umappear sa High Street. Dahil siya yung tatay ng anak ni Roxy. Si Bubbles naman, ang dinig ko, sabi ay may gagawin yatang pelikula. Eh kung mawawala na yung si Bubbles, meron yatang papalit. Pinapahulaan yung bago yung naka-bonnet sa motor. Si Kim Domingo daw yun. Oo nga parang mukha mata ni Kim Domingo Oo. Kung si Kim Domingo man yan, ibig sabihin nga, matik yan. Kung may Kim Domingo, dapat may isang babaeng mawala. Kasi darating yan Kasi ang teaser dyan ay kakampi ba o kaaway? Oo nga, Si Kim pinapahulaan Domingo. din. Kasi nga, parang halatang-halata na nga si Kim Domingo. Oo. Ngayon, meron pa akong nabalitaan. Nabalitaan ko lang naman ito. No? Ano yun? Oo. Parang merong somthingan. Itong si Kim Domingo, tsaka si Ivana Alawi. Ay, Noon pa. spill the tea. Oo. Ang narinig ko pa, Oo. chismosan, hindi pa. At nakaganon ka na naman. Ang bakla ka naman yung tea. Siyempre, sinasabayan ko lang kayo. Ay! Sensya na ha! Ang nabalitaan ko pa kung gaano katotoo ito tanong na rin natin dito na kung gaano katotoo na itong si Bubbles or si Ivana Alawi ay nakipag-usap sa upper management para sabihin na hindi niya gusto na maka-eksena itong si Kim Domingo. Ay. Kaya daw nag-resort sa patayin sa sindak si Barbara. Parang gano'n. Parang papatay na lang yung karakter niya. Umatin siya. Si Joseph Si Joseph yung nagsabi na. Hindi, yung... Joseph. Dinig niyo po. Batay lang naman sa kwento. Kayo lang. So yun. Ngayon naman, pwede rin namang hindi totoo yun. May nakausap ako na ang rason daw ni Ivana ay una, alam niya na siya ipapatayin. Pangalawa, kasi nga hindi na naasikaso raw ni Ivana ang kanyang vlogging.
ang YouTube niya. Isa na lang siya natin. Kaya kailangan niya nang mag-focus doon. So ano kaya yung totoo dun sa lahat ng multiple choices? Oo nga. Diyos ko, is it A? D, all of the above. Basta, yan. Yan lang yung mga nakarating sa atin. Pero syempre, bukas pa rin naman ang ating showbiz update kung sinong gustong maglinaw ng issue na yan. Yes. No? Eh, ito po yung sabi ni Reggie, ayon dun sa source niya, Ano sabi? na lagi daw po kasing hindi pwede si Bubbles pag may taping, may lakad. Tapos, pag pinakikiusapan siyang mag-extend ng oras, ayaw niya, umaalis na agad. Saka po hindi masyado nakikipag-usap. Kaya yun. Sabi pa, si Coco lang naman ang pinapansin nun. Ang mahal-mahal lang ngiti. Saka diva siya, Reg. Sabi ng source. Ayun yung sabi dito, ha? May kinalaman kaya yung Tito Ojo sa pang-i-snap sa inyo nung dumalo. Hoy, grabe ka naman, Diyos. Hindi nga. Alam mo, okay kami ni Ivana, in fairness. Oo, ha? Tumawag siya sa akin, naghingi ng dispensa. Ako din naman, nangingi ako ng dispensa sa kanya. Nagkapaliwanagan kami. Pero yan, so, ano mang kinalaman ko, wala naman ako sa cast ng Batang Quiapo. Baka lang naman na isama. Alam mo, intrigera kong baklas. Doon ka na, pumunta ka na sa Pride Month. Tapos na. Hindi, di ba? Anyway, anin natin si Ivana, no? Baka may paliwanag siya tungkol doon. Kasi, syempre, wala namang permanente talaga. Lalo na sa programa ni Coco, di ba? Sa teleserye niya. Lahat naman talaga may hangganan. Alam mo kung maaalala ko pa, no? Si Coco mismo, pag alam niyang medyo said na yung portrayal ng isang character, tinatanong niya yung character na anong gusto mo, anong bang klaseng kamatayan gusto mo magkaroon bilang ending mo. Tapos minsan, sinasabi pa niya dun sa character, sige, gusto mo ikaw mag-direct, anong gusto mong paraan para mamatay ka sa scene. Para kay Coco, gusto niya remarkable ang iyong ending. Ganon si Coco. Kung meron kang reklamo, kung meron kang hindi gusto, kung meron kang suggestion, sabihin mo sa kanya. Kasi open naman si Coco, pwedeng pumasa sa kanya yung mga suggestion. Diba? Yung kahit sumipsip ka, kung hindi ka naman talaga marunong umarte, talaga hindi magtatagal ang role mo. Hindi porke mabait ka sa set. Kung wala nga sustansya yung acting mo, diba? Hindi wata ba yung sinasabi mo, Tito Ojo? Alam mo? Sabay ka lit. Hindi. May namang nabatan ako dito sa comment. Yun ano mo. Ako na naman ito-quote niya. Gaga ka. Yung pang natural. Sabi, maganda nga yung natural yung acting ni Diwata. In fairness sa akin, Diwata ha. Sandali naman, sabi ni Manny Coco sa akin nung huli akong dumalaw doon, sabi niya, okay si Diwata. Kasi nga na siya natututo na siya. Diba? Ibig sabihin, meron pang maibibigay si Diwata. Ko talaga, Diyos. Nagsasalta ka ng ganyan. Tayo nga hindi pa nakakabalik sa Batang Quiapo. Baka din yung acting natin, kaya hindi tayo nakakabalik. Hanggat hindi pa kayo pinapatay sa extended. May chance! Wala akong sinasabi. Ako patayin ko ako sa Sara. Direct! Baka kailangan nyo na ng damit! Ay, nako. Anyway, alam mo, tinext ko si Coco noon. Madaling araw na nanonood ako. Sabi ko, ang gwapo ni Coco dun sa yung bumaba ng kotse si David, kasi tututukan siya ng baril. Si Coco naman parang merong itak ba yun? Galing sa buko, di ba? Ang gwapo ni Coco. Alam, di ko na syempre YouTube yun, ni-rewind ko. Kinunan ko, tapos sinend ko kay Coco. Ang gwapo-gwapo mo dyan. Sumagot? Sumagot siya. Sumagot ako sagot. Natutulog ako nagigising mo ako Gaga, hindi. Sumagot nga. Sabi niya, Kuya Oji, ako ba talaga yun? O si David? Sabi ko, hindi, no? Ikaw talaga yun, no? Sabi ko, hindi, ang gwapo niya talaga. Sabi ko sa kanya, alam mo, ang aliwalas ang mukha mo. Totoo yan. Diba? Kahit ba sabihin nila na, natulog, hindi man lang nagusot yung damit, hindi nagulo yung buhok, diba? Diyos ko, Coco is Coco. Diba? At saka, iba yung niya, aura niya, lalo pumisan, pag galit, diba? Yung lalaki. Diba? Basta ako, hinanga ko kay Coco, grabe yung
yaman ng storya ng utak niya. Yeah. Kaya lahat talaga bow na bow kay Coco. Bow talaga kami sa Oo, tsaka yung ano, di ba, yung, Diyos ko yung pagbisita ko nga ano sabi ni Coco? Kuya Oji, mag-guest ka na? Ay! Sabi niya sa akin, gano'n. Oo. May sinabi ko sa kanya, ayoko lang ma-hurt kayo. Ay! Sabi ko na nga ba, mamali Bakit? Kaya may dahilan kung bakit naharang tayo. Hoy! Grabe naman kayo. Hindi si nanay pa ba? Si nanay nga nagpupush sa atin dyan Oo nga, Diyos ko, alam mo na. Yes. Oo. Hindi, pag naman, si Coco in fairness naman, pag meron kang sustansya, at meron kang maibibigay, Diyos ko, oo. Yung iba nga nagsasabi, anak ko, asahan na natin ang pag-guess ni Boy Dila sa Batang Quiapo. Di ba ngayon unahan sila ngayon? Yung Black Rider, saka yung Batang Quiapo. Di ba? Kung sino yung nabaviral, ginigess. So hindi natin alam, baka maigess si Boy Dila. Tapos ang role niya, sa post office. Bakit? Hindi na nabila. Sobre. Seryo? Binaisip ko kayo. Nang seryo. Ay, nako. Basta, ayan. Pero alam mo, naging remarkable din naman si Bubbles to. In fairness sa magkaibanan, sana nga lang, hindi totoo yun. Yung nabalitaan natin. Kasi mahirap pa din na magsunog tayo ng tulay. Totoo. Kasi ang liit lang naman ng mundo, magkakatrabaho pa rin naman yan. Ngayon, kung totoong may gap, si Kim Domingo at si Ivana Alawi, ayan, yan ang alamin natin. Kung true. Diba? Anyway, kung meron kayong ibang alam, at kung meron kayong comment dyan, comment below kayo. Kung ano masasabi niyo dyan. Dapat bang mawala na ang karakter ni Bubbles o dapat bang manatili? Yes. Ay, teka lang, Nay. Nakita ko dun sa page ng MTRCB, binisita ni Direk Coco Martin si Chairman Lala. Anong ganap? Alam mo, sa totoo lang, kahit gaano kaabala itong si Direk Coco Martin, talagang binibigyan niya ng panahon, ng oras, itong pagdalaw lagi sa MTRCB. Kaya naman si Chairman Lala, appreciate niya si Coco Martin. Yung parang walang posisyon. Yung porke sikat ka, hindi ka na ba pwedeng dumalo sa MTRCB, ganyan. Kung may pinariring ka na naman, Tito Oji. Gagay! Parang yun nadating sa akin Alam mo, ayoko na nga magsalita. Hindi na Hindi. Ano nga, Nay? Bakit nga dumalaw? Bakit nga ba dumalaw? Nakipag-dialogue sila sa mga concerns sa Batang Quiapo. Hindi sila pinatawag. Kusang loob pumunta sila. Lagi silang may ganon. May ganon silang dynamics para align sila sa lahat ng mga mangyayari pa in the future doon sa Batang Quiapo. Siyempre, parang parang compliance nila ng Batang Quiapo prod. Diba? And even yung It's Showtime, nagbibisita rin doon daw kay Chairman Lala. Kay Chairman Lala parang gusto niya yung ganun na nakikipag-coordinate kasi para mag-guide namin kayo kung ano dapat yung ilabas, kung ano dapat na hindi ilabas. Diba? Normal naman kasi yun, Loy, lalo na pag-action series na may mga complaint about yung masyadong madugunan, yung violence, diba? Tapos yung mga eksena pa, yun nga tinanong ko kung okay lang ba eksena yung kay Lena, saka kay Cherry Pie Picache, in one roof. Ay, sa isang bahay yung kabet tsaka yung original. Medyo disturbing yun sa iba. Pero talagang it happens. Diba? May mga diba? Lalo na sa mga probinsya. May mga ganyan na yung original tsaka yung kabet nasa isang bahay. Talagang may mga ganyan silang senaryo na mag-aaway, pagpaparinigan. Nangyayari sa totoong buhay. Siyempre, yun naman, may naman yan. Kumbaga may redeeming values. May redemption naman yan. Kaya pinapakitang ganyan. Na talaga namang nangyayari at kailangan ipakita. For as long as wala namang murahan, na nagaganap,
wala namang sobrang violence, di ba? Okay lang yan. Basta, sa ending, kailangan may matutunan dyan yung mga manonood. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy, mga nanonood sa amin, hindi pa namin subscriber. Subscribe na! Click na po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan niyo po yung aming episode ngayon at meron kayong komento sa namin chika, comment below, click the like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag click niyo yan, kayo unang-unang manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sabi manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At para po sa mga ikakasal dyan at magdidibu, syempre, meron pong events company si Mama Loy. Ako po ang aking mga angels. May La Vida Events for all your weddings, debut party needs. Ayan po. Pwede po kami maging katuwang ninyo sa pagsasakatuparan ng inyo pong dream events. Ayan po. Visit nyo na po yung aming website na www.navidaevents.com. Reliable at depende sa budget nyo. Yes, thank you so much. Kung wala kayong budget, please don't click the La Vida Events. Oo nga naman. Tsaka yung email nyo rin po kami dyan. Ay po yung email address namin. At nais natin magpasalamat kay Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic para sa aming gorgeous na mga ngiti. Ayan. Nandyan pa rin po sa Las Vegas kasama ni Ate Irma Widner. Ayan. Thank you, Doc. Okay. At ako naman, syempre, ay nagpapasalamat ako sa Ideal Vision dahil yung salamin ko, Tito Oji, mahigit ng 1 taon. Parang kailangan ko na pumunta dyan para mapapalitan. Oo nga, ayan ako. Doc Jessica D, alam mo na. Ayan, syempre, yung SOCMED na demonetized. Joseph Poco, please follow and subscribe para sa aking social media account. Yes. Demonetized. Yes. Bakit naman? Ewan ko ba dito kay Diyos ko? Ano nang ginagawa? Hindi nga, yung nag-vlog nga ako ng sabong. Ayan, ako, nakakaloko. Oy, Nay! Naku, nagpunta ka daw nung Friday. Saan? Sa ND Skin Beauty and Wellness Center. At ginawa sa'yo ang Glamour Lift. Yes. Wow! Oh, diba? Diba? Para po sa inyong face, skin, body, wellness needs. Yes, nako, oo. Ayan. So, tsaka yung mga gusto mong patanggal ng taba rito, gusto nyong lumutang ang panga ninyo, ayan, Diyos ko. Kumakanto na, nawala na And the Skin Beauty and Wellness Center. Diyan malapit sa ABS-CBN, along Mother Ignacia. Yes, sa Grandia Place po, ground floor lang. Yes, at syempre aking panayam naman kay Josh Mojica. Sino yun? O, yung pong kangkong chips na 20 anyos pa lang milyonaryo na. Ba't siya naging milyonaryo? Yun nga, kakakangkong. Bakit? Dapat kakakangkong. Alam mo kakakangkang? Uy! Ano ba? Kaya siya mayaman, kakakangkong. Ako kakakangkang, eto, walang iko. Diba? Ayan, so sa ating OGDS Inspires na sa IOTFC na rin po. At maraming salamat po sa lahat ng nanood ng aking Chris Aquino, Bimbi Aquino interview sa OGDS Inspires. 4 million views! Wow! Pati yung sa aking anak na si Erin Diaz. Paki-ano na rin, paki-follow na rin si Mira TV at si Mami So. Aking mag-iina sa kanilang YouTube channel. Okay, at syempre pa, malapit na po, July 12 na po ang J Heart Music. Diyan sa Music Museum for tickets. Ayan po sa Ticket to Me. Habol na po kayo. Ate mo, ilan na lang. Narinig mo, nag-asap siya nung diba? Ayan ang bongga. Diba? I want to climb once again. I knew that I can never so tell me when. Naku, ang magandang ang magandang rendition niyan sa July 12 sa Music Museum. Yan, ang major sponsor namin ay ang Ultra Mega Supermarket. Ayan, ang bilis ng tindahan natin. At syempre,
ito pa. Sino mga front act na Sino front act ni J Heart? Ay, syempre, si Era Covers. Tsaka si Karen King. Yung kaboses ni Karen Carpenter. Syempre, with the Antidote Band. Yes! At syempre, andyan din si Via Ortega. Yes! Syempre, happy birthday pa rin kay Chef Jeng C. Flores. Ng Heavenly Desserts. Pakasarap! Tsaka ng District 1 BGC. Ayan, Diyos ko, pumunta po kami dyan. Ayan, invited tayo. Ayan. Parang paparinig ka. Paparinig ka Yan. At nag-host kami dyan ni Jex at ang Labida Events Fam nag-organize ng party ni Chef Jex. Star-studded na grabe. Sino mga nandun? Andun si Nina. Andun ang The Company. At saka RP and the Multivitamin. Ibit-bit ko din na si Jay. Si Jay Hart andun umatenden. Diba? At marami pang iba. Yeah. At muli po, ito po yung lingkod, Papa Ozzy OG Diaz, ang lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong hinihilit sa amin? Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. Parang may third voice. Hindi ka nahirap ako magtagalog ngayon. Ba't hindi magkante yung total eclipse of the eye? Kasi mukhang paus ka Diba? Nakakaloka yung third voice yung lutang na lutang. Hindi kami. Talaga super effort na kami. Tapos ikaw pa rin yung pinakalutang. Nakakaloka. Diyan pa sa pagkanta mo, may pinariringgang ka. Parang si Diwata. Ay, nako huwag akong i-bash nyo Sila Ikaw nagbanggit. Hindi. Kasi kanina diba yun? Ewan ko sa'yo.